everyone! Good afternoon! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to our webinar for today brought to you by Vein Philippines. This is free, libre, walang babayaran at may certificate ka pa, di ba? Natuto ka na at nag-enjoy ka pa. I am your host for today. I am Blessy and I'm with my beautiful co-host for today, Miss Glenna. Thank you so much Hello for ka that naman, Miss blessing. Glenna. Good afternoon, Bless, and everyone, Wonder VAs. Thank you sa pagpunta niyo dito. So, today is Saturday. Yeah. Yeah. Matuto po tayo every Saturday. Okay? Yes, thank you, Miss Glenna. Grabe, kahit Sabado ngayon ay meron tayong almost 130 participants at madadagdagan pa po yan. And if you want to invite your friends, your mga colleagues na gustong matuto dito sa pag-uusapan natin ngayon, which is, nakikita nyo naman, no? Sa aming wallpaper ngayon, 2D animation. Sobrang interesting, sobrang gandang matutunan. At kung isa ka sa mga gusto talagang matuto, ay congratulations dahil nandito ka ngayon sa webinar ng Vein Philippines. Sobrang excited po kami ngayon dahil lahat po talaga ito po ay ginagawa namin para sa pagbibigay or pagbabalik ng thanks sa virtual assistant industry. So siguro nagtataka kayo, bakit ba libre? Ba't Bakit libre naman? yung ginagawa natin na to sa Vein Philippines? Eh baka may babayaran tayo dyan. So sa tagal-tagal po ng ginagawa namin ng webinar na to, almost every week ng Sabado ng 1 p.m. to 3 p.m. ay wala po kaming hiningin bayad po sa mga nag-attend po sa amin. And aside from that, ay nakatanggap pa po ng free certificate yung mga nagstay hanggang dulo. Kaya make sure na hindi kayo aalis ha. Huwag kayong aalis. So before that, we dive into our topic for today. Andito po yung nag-iisang recruitment head ng VAME Philippines, si Ma'am Glenna, para i-share sa inyo kung sino ba si VAME at ano yung house rules for today's webinar. Okay. So again, good afternoon everyone. So sa mga ngayon pa lang dumaan sa kanila ang feed tungkol dito sa ating free webinar na ginagawa natin every week. Si Vein po ay isang outsourcing agency wherein founded by our CEO, Mr. Yuval Cohen, which is an Israeli. And so before nag-start pa siya nito kasi yung vision niya way back 6 years ago. So matagal niya na tong ginagawa, and then yun nga, tayo siya ng Vame. And then, una, mga e-commerce clients lang muna, yung mga friends niya sa Israel, dun siya nag-start. And then later on, nag-grow yung mga clients niya, nagkaroon na ng US clients, mga Singaporean, Thailand, UK, ganyan. So, and noon, kasi may mga kakilala siya ng mga Pinoy, and then nagustuhan niya yung work ethics ng Pinoy. And yeah, ang mga tinutulungan lang muna noon is mga Pinoy VA. But now we are exploring other VAs from South Africa. And also, dati ang mga admins lang and mga recruiters ay Pinoy. Ngayon may mga South Africans na rin tayo. And we are growing like more than 10, mga to 15 na yata yung mga team members natin. Okay, so sa mga nagtatanong, kailangan po ba may experience? Maganda na meron po kayong experience kapag mag-a-apply po kayo dito kay Vame, dahil yun po ang number one criteria na hinahanap ni client para meron po tayong agad na maiambag dun sa business nila. Tsaka kasi less lang yung time ng mga clients para mag-train ng ating mga bagong kasama sa work, okay? So, pag sa mga no experience naman, meron kaming i-promote later on, abangan nyo lang sa aming FB page, okay? So, ito po yung ginagawa namin para makatulong sa mga aspiring virtual assistant na gustong matuto or gustong malaman kung paano sila mag start as a virtual assistant, kung anong niche ang babagay, at kung ano yung mga tools na ginagamit. Like for this one, 2D animations. Madaming pwedeng paggamitan yan sa mga social media, pwede sa mga businesses na gusto. May mga websites, ganyan. Alright? So, promotions, ads. Okay? So, doon naman po tayo madakaw sa house rules. House rules. Okay. So, number one, no bashing. So, maging ano po tayo, kind to everyone. No harsh words po. And magta-type lang po tayo ng ating mga messages dito sa Q&A tab, dahil ang chat box ay disabled po sa ating lahat. Sa inyo pong mga attendees, open lang po siya sa aming mga panelists para sa mga attendance, links, and announcement. Sa mga sasabi, visible po ba kami?
Doon kung nakabukas man yung camera nyo dyan, hindi po namin kayo nakikita. Pero pag magta-type po kayo ng message dito sa Q&A, just make sure po na naka-rename po kayo para ma-recognize namin kayo properly that this message or question is coming from this particular person. Okay? And also, magagamit po natin yan mamaya para sa games kasi pag naka-anonymous attendee lang po kayo, sorry, mapupunta yung prize sa susunod na or sa sunod na makakasagot dun sa palaro natin. Okay? And stay until the end of this webinar para sa ating free certificate. Alas 3 nyo po abangan. Wag po during the session may magtatanong asan na po yung attendance link. Okay? Libre naman po ito. Tapusin nyo na yung webinar until 3 p.m. po tayo. Doon ako mag-send ng attendance link. And for the recap, sa mga gusto mag-replay ng mga previous na mga webinars natin, please visit our YouTube channel. Doon po kami nagpo-post ng mga replay every Wednesday. Okay? So that's all for me, Blessy. Back to you. Thank you, Miss Glenna. Ayun guys ha, take note. At mag-ready na kayo ng mga notebook nyo dyan, ng mga notes nyo para sa topic natin for today, 2D animation. Sobrang ganda. So, sino na ba yung gustong magsimula na yung ating 2D animation? Pwede ba mag-wow naman kayo dyan? I-wow nyo naman yung ating ngayon, topic for today. Kasi wow talaga. For free, matututunan mo, di ba? For Oh. free. Saan ka nakakita nun? Sa panahon ngayon, sa Bain Philippines na lang ang may libre. Eh! eh! Ayan, so wag na nating patagalin to. At mag-proceed na tayo agad-agad dito sa topic natin for today. At i-welcome na natin yung guest speaker natin for today. So he is a talented 2D animation specialist na sinimulan niya yung journey niya during pandemic pa. So around 2020 to 2021. And from there, he has already made a huge impact in this industry. So he's had the privilege of collaborating with top brands and organizations like DepEd TV, Realme, and Lupon WXC, o diba? Showing his creative skills and expertise. Napakagaling po ng speaker natin ngayon. Kaya without further ado, i-welcome na natin siya ngayon at hindi siya magbubukas ng camera at ng microphone hanggat hindi niya siya pinapaulanan ng heart at palakpak. Ayan, Please welcome our guest speaker, Jimwell Peña. Hi, Jimwell. Uy, dami oh. Hello po. Yes. Hello. Welcome. Welcome po. Dyan malapit. Good afternoon, madlang people. Good afternoon po, good afternoon. Share ko lang po yung sa slide na prepare ko for this talk po. Alright, so you can start. 2D animation, pero focus lang tayo ngayon sa After Effects, which is my main software na ginagamit ko talaga. What is 2D and 3D animation po? 2D animation is composed of infographics, typography, and motion graphics. Ano naman po ang pinagkaiba ng infographics, typography, and motion graphics? Basically, si infographics and motion graphics is halos same lang po. But for infographics, mas marami po siyang sinasabi na kumbaga nagtuturo po siya ng info or something that you can learn from it. While motion graphics is sometimes ginagamit lang po siya for designs, ads, mga ganun lang po. As for typography naman, usually ito ay ginagamit kasi ng mga ng mga company as a commercial or reels. So depende sa company kung gagamit sila na yung typography or ng actual video. Pero mostly ng mga nakakolab ko is US company na mas type nilang gumamit ng typography as a teaser. So basically as a VA, pwede kayong makatulong dun sa mga magiging client nyo na kung baga paano nyo nila ma-enhance or ma-advertise yung product or yung company nila. 3D animation naman. Sa 3D animation kasi, it is 3-dimensional. So, mas mahirap siya kumpara sa 2D. Pero, yung outcome kasi niya more on video pa-film. Pa-film na kasi siya eh. Or something like product launch, mga ganon. 3D animation kasi ginagamit siya ng mga companies and clients ko dati for
product launching talaga. Mga showcase ng products like cellphone, uh, water bottles, mga ganun. For 3D animation, ang ginagamit usually natin is Blender and Maya. And Maya is, I think, alam ko may bayad to. Pero ang Blender is libre lang. Then next. Okay. 2D motion graphics. Doon muna tayo mag-i-start sa motion graphics. Motion graphic tools na ginagamit natin is After Effects, may Harmony, which is Toon Boom, then Procreate. Doon sa tatlong yan lang kasi may yung nasabi ko, pero may iba pa namang nagagamit ng motion graphic tools para sa motion graphics. Pero itong tatlo lang kasi yung para sa top 3 ko na dahil easy sila, user-friendly sila, and na-achieve ko yung outcome na gusto ko na hindi complicated yung process. For 2D motion graphics naman, yung meaning kasi ng 2D motion graphics is graphic with movements ng elements. Usually kasi pag nag-edit ako ng mga ads sa mga customers ko or client ko, meron kaming PSD na hinihingi sa kanila. Something like na may poster sila, then gusto nila ng motion doon. So, yun, nagagawa ko lang siya ng mga movements, lalagyan ko ng elements na other elements or papagalawin ko yung mismong subject, then may animation sa logo. Masasabi ko yung motion graphics is a very they call this, very innovative way to advertise mo. Para siya moving poster. Yun. Moving poster yung mapapakita natin. So, mas fun to watch siya, tsaka mas makaka-attract ka ng mga viewers or ng consumers. Okay, After Effects naman. Explain ko lang yung nasa After Effects. Ito kasi yung After Effects natin, may bayad siya, pero may other naman talaga na may mga crack naman siya. No, hindi na siya secret, pero may crack. Pero mas mare-recommend ko is to subscribe sa Adobe. Something like 1,000 lang naman ata siya or 1,500 per monthly. Kasi may updates siya. Kaya mas mare-recommend ko na if ever gusto nyo talaga i-pursue yung motion graphics and After Effects, focus kayo doon. Tapos kung kaya naman sa budget nyo yung 1,000 to 1,500, mag-subscribe na lang kayo kasi marami kayong magagamit ng mga plugins and other stuff na hindi mo magagamit sa Crack. Okay. Sa settings naman, start tayo sa settings. Frames per second, meaning niya is yung FPS, yung tinatawag nila. Ito yung kung gaano karami yung frame rate, kung gaano siya ka-smooth. Dito natin makikita yon yung frame per second. Next is preview settings, then render settings. Ipapakita ko na lang sa inyo kung saan yung settings na yan. Open ko lang saglit yung After Effects. Yan, kita nyo naman yung After Effects. Nakakasunod naman ba kayo mga kuya, ate? Eto, okay. Gamitan ko na lang din muna ng shortcut kasi usual sa din ako. Ayan. Okay. Composition settings. Ito yung sinasabi ko na sa may settings. Makikita natin dito, ito yung frame rate natin frame rate is 60. 60 seconds, siya yung pinakamasasabi na natin sagad or siya na yung pinaka-smooth. Ay, hindi. May sagad pa pala yung 120 pero we don't recommend this kasi sobrang sobrang taas na nito para sa mga PC. Mahihirapan na tayo mag-render and mag-edit yan. So, 60 yung pinakasagad namin and standardized naman siya. Ginagamit din siya minsan sa mga commercials na 60 frame per second. Then, for our animation kasi, since 2D siya, medyo gusto natin is medyo lag. Medyo lag siya and gusto natin siyang nasa around 30 to 24 lang siya naglalaro dapat.
Pero sometimes I go with 12 pag may mas gusto nila ng mas jittery na output. Especially sa mga reels ko kasi ginagamit yung 12. Tapos gusto ko ng animation na jittery. 12 yung ginagamit ko. Pero basically 23 to 30 yung gamit ko para sa mga basic animation. So try natin sa eto, 23 to 30. Either 23 or 29.97. Pares lang naman to halos ng 29 and 30. Pares lang siya. Hindi siya masyadong nagmamatter. Okay. Yeah. Pag okay na kayo doon sa settings naman, kunyari, sa size din pala, check natin yung size. Yung size natin, usually, ito yung size na is 1920 by 1080. Landscape yan. Pero pag gusto natin ng portrait na katulad sa mga reels ng TikTok, mga ganun, ng mga YouTube, ng mga Facebook, usually, yung width natin is 1080, tas yung height natin is 920. Yun na yung standard din na sizes ng mga videos na na-render natin. So, okay na yan. Yan. Para makapag-import naman tayo ng kung ano mang kailangan natin, something like PSD or PNG na needed natin, ang gagamitin po natin is yung file and import. Tapos makikita natin file as import. Yan. Yung shortcut niya is Control-I. Mamaya i-discuss ko din yung tungkol sa mga shortcuts kasi mas mabilis. Kumbaga siguro makakatipid ka ng around 30 to 1 hour din yung lelesin mo na time because of the shortcuts. Kaysa mag-start tayo ng ganito, mag-start tayo ng ganito. Pinapakita ko lang din naman sa inyo to para alam nyo kung saan din mag-start. Kasi basically that alam din natin kung saan mag-start instead of nagre-rely lang tayo sa shortcuts. Okay. Okay, file. Yan. Nakita natin maraming file dyan, pero nasa desktop lang. Ito na lang yung sample ko sa inyo. May ginawa na kasi akong PSD kanina sa Photoshop. Yan, VMX yung sample. Then, pag mag-upload tayo ng PSD, pag footage lang in-upload natin, dalawa kasi siya, ay tatlo yan. Footage, composition, retain layers, and composition. Yung footage is footage lang siya na hindi siya editable. Kumbaga, isang buong layer lang siya dito. Pero once na kinuha mo tong composition and then retain layers, which is yun yung gagamitin natin ngayon. Okay, import natin. Makikita niya, meron ditong merge layer style into footage, tas edit layer style. I-retain lang natin tong editable na layer style para may edit natin yung mismong layers ng PSD. Ito yung sample niya. Pakita ko. Ayan. Meron tayo ditong dog, cat, and duck. Tapos nasa loob siya ng circle. Pero makikita nyo, yan, may layers siya. Hindi siya magkakasama. Pero isang PSD file lang siya. Kasi niretain nga natin yung editable layer files. So, doon sa PSD ko, magkakaiba sila, hindi sila magkakasama. Okay. Yan. Now, ito naman, na-explain ko din yung layers. Yung layers, usually, pag gumagawa ako ng project, yung mga layers, nare-rename ko sila. Kunyari, ayan, nare-rename natin ng, sino ba to? Anong layer siya? Ayan. Ito, makakatulong sa inyo to, yung node ng on-off ng vid, na parang on-off kung makikita ba siya. Ayan. So, yan, basically, re-rename natin siya na duck. Tapos then, ito, nakita natin na. Tapos ito, dog. Tandaan nyo na maganda talagang i-make a habit na i-rename natin yung mga layers, especially when doing projects. Kasi later on, habang nag-edit kayo, malaki siyang help na
ito pala yung file na to. Hindi na tayo maggaganito-ganito or hahanapin natin. Kasi usually, itong layers na to, this is very few. Onti pa lang ito. Pero usually, umaabot siya kahit hanggang dito, hanggang sagad siya ng babang-baba talaga. Na tipong kaya mo mag-scroll. Lalo na especially sa mga projects na maraming layers. Yun, ganun kahaba siya. Okay. Now, then, tapos, ito naman, yung mga tools, lahat ng tools ng After Effects is makikita natin sa upper right. Pero depende kasi yan sa workspace na gagawin nyo. Tulad ko kasi, meron akong sariling workspace na ginagawa. So, based siya sa monitor ko. Naka-dual setup ako na monitor, dual monitor. So, yung timeline ko, itong timeline ko, usually, ilalagay ko siya sa kabila. Pwede mo siya kasi siyang ma-customize. Yung pinaka After Effects, yung workspace na tinatawag nila. Ayan o, workspace. Ayan. Yung customize ko kasi is, yung timeline ko nandito sa kabila. Hindi siya makikita, kaya ginamit ko na lang yung pinaka-default ni After Effects. Okay, ito. Sample natin is, kunyari, gusto ni client na isa-isang lumalabas tong mga photo na to. Isa-isa tong lumalabas tong mga photo na to. Tapos, lagyan na lang nito ng background natin. Use na lang natin yung background natin. Ayan. Ayan. Okay. Nakakasunod pa ba kayo? Sabihin nyo na lang or kung masyadong mabilis yung pagdidiscuss ko. Ayan. Ito naman, nakikita natin yung layer na to. Sa layer na to, meron siyang maraming options sa baba. Pag gano'n, nakita niyo arrow na to. Yan. Pag tinouch down niyo siya, tapos under that, meron siyang transform. So, ano yung under ni transform? Meron siyang lima. Meron siyang limang under niya. Anchor point, siya yung kung saan pinaka-center or saan siya mag-originate. Ito, makikita niyo yun. Gumagalaw siya, di ba? Pero hindi siya yun yung pinaka-position niya. Anchor point is ito, makikita niyo. Yan, yung parang maliit na nod sa gitna. Yan yung anchor point. Gusto ko yung anchor point ko dahil nga yung name niya is kay Duck. Siya si Duck di ba? Gusto ko yung itong node na to, dapat naka-center dito kay Duck. So, i-move ko siya. Yan. Naka-move siya. Tapos, yung position naman, ito yung mag-move ka. Yan. Importante tandaan natin na dapat yung anchor point is naka-center dun sa subject mo. Kasi dito natin makikita. Ito yung scale. Pakita ko sa inyo yung scale. Ito yung size naman siya. Size niya, resizing. Nakikita niyo na lumalaki-laki lang siya. Pero pag trinay natin, ibalik siya yung dating anchor point nandito. Tingnan niyo, yung duck, magmumula siya or mag-scale up siya from the cut. Tingnan niyo. Ayan o, kita niyo, nagsisimula siya sa cut. Hindi siya yung kaninang movement. So, basically, that yung anchor point is nakatutok lang siya dito sa subject. Para kung gagamit kayo ng scale up, doon siya magmumula sa center ni duck. Okay. Gawin din natin kay center na pala. Center na lang. As also pala, yung sa layering natin, makikita natin yung layers is kung ano yung pinakamataas, siya yung unang makikita. Kumbaga para siyang para ka ding nagpo-Photoshop. May mga nagbagamit ba ng Photoshop sa inyo or Canva, ganun.
Ayan. Makikita natin, di ba? Ayan yung layering niya. Kumbaga, nasa una kasi si duck, then susunod si cat, then si dog. So, basically, pag makikita natin yung buong output niya, pwedeng mag-overlap yung mga layers, pero ipa-prioritize natin is yung kung ano yung nasa taas. Mamaya kasi tuturo ko din sa inyo yung blending options naman na tinatawag. Pero dun muna tayo sa motion, sa mas madaling part. Okay. Ayan. Kunyari, like nang sinabi ko kanina, na kunyari gusto ni client na isa-isa silang lumalabas, na parang, kunyari, unang lalabas si dog, then si cat, then si duck. Parang ganun yung setup. Ganito natin siya gagawin. Gamitan ko na lang din na shortcut. Yan. Ito kasi, yung like in-explain ko kanina, under doon sa transform, may 5 category. 'Di ba? Anchor point position, scale, rotation, and opacity. Under opacity, siya yung kung gaano siya ka-visible. Kaya, so, kung gusto natin, paano siya lumalabas, pwedeng option is opacity or scale. Dalawa yung option natin. Try natin kay Doc yung scale. Ayan. Ang tawag pala dito, nakikita nyo tong dots na to, is keyframes. Importante din siyang part talaga ni After Effects. Kasi ito yung mag-indicate kung anong movement yung mangyayari. Yung keyframes, siya yung parang kung kailan ba mag-i-start na ganit na kunyari lalabas na siya, ganito, ganito. Doon, ito yung mag-i-indicate. So, dito, sa 0.3 seconds, gusto ko, hindi pa natin nakikita si dog. So, gagawin kong 0 yung scale niya. Kasi wala. So, makikita natin yan. Pag play natin yung preview, unti-unting lumalabas yung dog, diba? Yan. Very slow. Under 1 second pa ko siya ginawa. Pero pag nilagay natin dito, mas bibilis siya. Ano? Yan. Or even here. Yun, mas mabilis siya. Pero mas maganda siya ilagay sa 1 second. Yung. Then, next natin si cat. Try naman natin kay cat is si opacity. Okay. Ngayon. Opacity natin, gawin natin 0 para mag-start siya sa wala. Ayan. Gawin natin ng spacing para hindi mabilis yung pacing niya. Okay. Tapos si dog, then si cat. Okay. Nagigets niya naman kung paano siya tumatakbo or any violent reactions na need nyo. Yan. Ang ginamit natin. So, okay, dating naman tayo kay Doc. Sige, give you chance na kung anong gusto niyo effect yung mangyari dito kay Doc. I'll try to explain. Sige, kahit ano na lang kayo, ano bang, pwede ba natin silang parang kahit may random na viewer na kung ano yung gusto mong effect yung magawa natin kay Doc. Siguro mag-chat na lang sila dito sa Q&A tab. Paano yung gusto nila? Para ayan, Sige, mabasa chat na na. lang po kayo. Q&A tab guys, mag-send kayo. Circling effect. Paano circling effect ba ang gusto niyo, Miss Lalaney? Pop up daw. Paikot. Okay. Sige.
Sige, gawin na lang natin. Vote natin yan kay John Matthew tsaka kay Lalani na paikot na siya na pop-up. Okay. Ganito lang natin gagawin yan. 'Di ba yung si dog is scale yung ginamit ko, then si cat is opacity. Now, pag gusto natin ng pop-up, yan, scale din lang naman siya ang gamit dyan kay pop-up. Pero, much complicated lang kasi may pop-up na ganito yung animation niya. Yan, nagdagdag ako ng keyframes kasi yung pop-up na pagkakaintindi ko ang pop-up na alam ko is para siyang lalaki na may parang bounce effect siya. So, dapat ito 100 plus. Yan. Yan. Parang ganyan. Para siyang may talbog. Yung ganong pop-up ba, sir, gusto mo? Pero yung rotation din naman, ayan, makikita natin yung rotation, kasama naman siya sa transform. So, itong rotation na to is, ayan, may makikita kang, ano dito, numerical na 0, tas x plus, ano to kasi, ito yung angle, masasabi natin. Ito yung angle niya. Kunyari, gusto natin 90 degrees, may ikot si duck. Lagay natin 90. Ayun, 90 degrees siya may ikot. Tapos, ito namang number dito, ito yung indicator na kung ilang beses na siyang nag-ikot ng 360. So, lagay natin ito ulit ng 0. Tapos sabihin natin 2. Dalawang beses siyang iikot. Tingnan niyo. Diba? Dalawang beses siyang iikot. Kasi nga, 2 yung nilagay natin dito. Dalawang, rotation. So, lagyan na natin ng 1. Tapos ito, 90. Yan. And pagsamahin natin, rotation siya na may pop-up. Check natin. Yun. Ganon. Ganon ang kakalabasan niya. Ngayon natin consider. Ayan. Yun. Pero pansin nyo, kumpara sa mga napapanood natin sa mga commercials, mga reels, hindi siya masyadong smooth. 'Di ba? Hindi siya masyadong smooth yung transition niya. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya magiging smooth without any plugins or needed. Kumbaga raw na After Effects lang talaga yung gagamitin. Ngayon, itong keyframes na to, makikita natin, meron siyang, ayan, may mga options siya dyan. Keyframe Assistant, Keyframe Velocity. Pero dito sa Keyframe Assistant, dito na lang tayo mag-realize is mas madali ito. Makikita niyo, meron siya easy ease na tinatawag. Yan. Itong easy ease na tinatawag is mas nagpapadali siya. Yan, nakita niyo nagbago yung icon. Tira niyo, ayan no? Mas medyo smooth siya. Mas medyo smooth siya. Hindi siya yung kanina na parang blood. Ayan no? Ayan no? Tagal. Para siyang stagnant siya. Pag ginamitan kasi natin ng easy ease, F na yan, medyo mag-smoothen siya. Ayan no? Para siyang may good effect. Pero ano pa bang magagamit natin kung gusto natin parang hindi pa sapat sa iyo yung ganitong motion? Kaya ito na lang gawin natin. Magagamit natin tong panels to dito. Itong nasa columns na to. Ayan. Sa columns na to, meron tayong mga nandito. I-discuss ko na lang din sa inyo mamaya kung ano to. Pero try muna natin gamitin itong motion blur. Ayan.
Parang walang ayun. Okay na. Yan, motion blur. Yan. Yung motion blur na ginagamit natin is, pag wala kasing motion blur, stagnant lang naman siya. As in, kung as is lang yung image, pag may motion blur, mas masasabi natin na may effect siya na in motion talaga siya. Makikita na lang natin siya mamaya pag nilipat natin siguro ng position. Pero sa scaling kasi hindi siya masyadong kita. Ayan. Ayan yung mga project natin na nakita natin. Now, gusto naman natin na gumalaw sila. Gusto natin silang gumalaw. Sabihin natin, gusto natin si Dog na mag-up and down. Ganun. Gagamit natin yung position. Ayan. Tapos keyframe natin ng up ng 2 seconds. Ayan. Keyframe ulit. And keyframe. Ayan. Actually, ginagawa ko to pag gusto ko may effect na parang bouncing effect siya. Kunyari, mag-start natin tayo dito. Pag may bouncing effect siya, ayan. Nakita niya parang nagbe-blur siya, di ba? Ayan na, kita niya blurred siya. Dahil yan doon sa motion blur. Pero pag tinanggal ko yan, ayan, ganyan lang siya. Hindi siya magbe-blur. Pero ginagamit talaga yung motion blur usually sa mga high speed na editing. Yan. Kasi mas more on, parang mas fluid siya. Tignan. Okay. Yan. Bounce natin ng konti. Tignan. Sobra. Yan. Ay, talaga. Ayun. May movement siya, di ba? Pero sobra tayo. Nodes natin yan. Parang siya. Yan, laruin nyo na lang din to pag gusto nyo talagang aralin to si After Effects. Laruin nyo lang yung mga tawag dito, laruin nyo tong pinaka keyframes. Kasi dito talaga siya naglalaro yung mismong output natin sa keyframes lang din. Kasi pwede na, ito din yung masasabi ko sa inyo. Tulad nung ginawa ko kay Doc, may combination ako. Pinag-combine ko si rotation and scaling para ma-achieve ko yung ganitong effect. Ayan o, ganon. Para ma-achieve ko siya, ganon yung ginawa ko. Yan, pinag-combine ko. Usually, sa mga uh, ginagawa kong projects, maabot ako sa isang layer siguro. Pinakamarami ko na is nagagamit ko yung position, scaling, and opacity. Tapos add ko pa yung mga effects. Kasi may effects pa tayo, mamaya na-discuss ko din. Yung effects naman is nandito lang din yon sa mga layers. Okay, simulan natin dito muna. Ayan. Gusto natin bouncing, di ba? Pero gusto ko yung bouncing effect natin is much smoother and parang much more realistic. So, ang gagawin ko, paghahaluin ko si position and scale. So, scale. Yan, si scale. Okay. Sa scaling naman, pag sinabi ko nga sa inyo kanina, di ba, sa scale, ito, gagalawin niya lang din para lumaki siya lumiit. Pero, uniform siya. Eh, what if gusto niyo nang lumaki siya vertically or horizontally? Nakikita niyo tong parang chain dito?
Ayan, yung constraint proportion. Kiklik nyo lang yan para, kasi di may dalawa siyang numerical value dito. At ko ito yung, ayan, tama nga ako. Ito yung width. Gagalaw ko siya ng width. Yan. Ayan. Ngayon, yung width na yan, medyo nyo, mas payat siya, di ba? Kasi inalter ko yung width. Tapos then, yung itong node dito, binalik ko siya sa dati. Pero hindi natin siya agad ibabalik sa dati. Kasi gusto natin yung effect na yung bilog is magbabounce. Siyempre, pag 'di ba may bola kayo, from top, parang papayat siya, parang pababa siya, 'di ba? Kasi may gravity. Then, after na ma-hit niya yung ground, para siyang mag-broaden up. Yun yung nasa idea ko. Ayan. Kaya medyo papatabain natin siya. Ayan. Yun. Hindi nyo siya yan. Nakita nyo. Tapos, syempre, pag yung motion niya is upward ulit, hindi niya nahihit yung ground. Bayatin na ulit natin. Yo. Tinan niyo yung animation natin, yung animation na to, kumpara doon sa kanina mga animation natin, di ba? Mas smoother siya and mas may effect. Kita niyo. Yun. Para na siyang jelly or bola talaga, di ba? Yung ngayon naman, sinaturo ko sa inyo yung effects na sinasabi ko. Effects. Ngayon, yung layer na to, di ba sinabi ko sa inyo kanina, parang may arrow dito, drag down natin, tapos makikita natin tong 5 choices. Bukod sa 5 choices na sa under transform, pag inopen natin siya, ni-right click natin yung layer, may makikita pa tayo. May masking, mask shape, quality, switches, transform. Marami pang iba. Di ba? Pero mag-focus muna tayo dito sa layer. Yung layer styles natin, meron tayong drop shadow, inner shadow, outer glow, bevel and emboss satin, color overlay, gradient, stroke. Yan. Yung layer na to, gusto natin magkaroon siya ng parang border. Tatry natin yung smoke. Ayan. Ay, yung stroke. Yung stroke, yan. Adjust natin yung size. Ayan, o. Nakikita nyo, yung gilid ni pusa is malaki yung color red. Ang maganda talaga sa After Effects na-compare ko sa iba pang mga editing tools is sa After Effects, customize ko siya, tailor-made ko talaga siya na nagamit ko lahat. Na as in, kung ano yung gusto kong mapalabas sa video, nagagamit ko. Kunyari, ito, yung color lang ng stroke, gusto kong ibahin, gawin kong blue. Pwede. Kaya gawin kong yellow. Pwede. Diba? Kaya gawin ko siya black. Yan. Yun yung kagandahan kay After Effects na hindi ko pa nakikita din sa iba. Tas ito pa din yung isa. Sa layer styles, hindi lang siya merong stroke. So, sa mga tanggalin natin sa stroke. Tas palitan natin yung layer styles ng iba. Gusto ko yung subject ko sikat, nag-glow. Or may drop shadow. Ayan. Yung drop shadow kasi, ito yung gamit na gamit ko din. Hindi ko mapagkakaila, gamit na gamit ko yung drop shadow. Ayan. Nakikita niyo yung shadows under ng kay cat. Hindi siya mukhang realistic for me, pero para siya magmukha siyang realistic, ang nilalaro ko dyan sa shadow na yan is spread and size. Kasi, di ba, ang shadow more on para siyang diffused. Hindi siya yung solid na shadow na may line talaga. Ayan, nakita niyo. Parang ayan. Para siyang ayan, nakikita niyo. Ayan. Hindi siya buo. Kasi ito yung standard na
Ayan. Yun yung standard na drop shadow. Pero pag gusto ko siyang mas mukhang realistic, ayan. Dito ko siya nilalaro. Gusto kong palakihin, tapos i-diffuse ko siya via size. Yung nakita nyo, yung calc natin is much more na parang umangat siya dun sa background compare kay dog and duck. Yun yung one of the design concept na magagawa ni Drop Shadow. Malaki siyang effect din, kunyari. Usually, ginagamit ko talaga yung Drop Shadow sa mga text. Lalo na pag yung color ng text, gusto ni client is, kunyari, yung color ni text is gusto ko green. Tapos yung background mo yellow. Eh di kinain na yung color ng text, di ba? So, para ma-achieve ko yung ganun, gagawin ko, lalagyan ko na lang ng Drop Shadow. Sa drop shadow din, usually, laruin nyo lang din naman yung opacity. Ayan, opacity. Pag tingin nyo harsh, sobrang harsh, yan, sobrang black. Ayan, ganyan. Pag gusto nyo na medyo lighter, na kumbaga, ayan lang, ganyan lang. Yan, laruin nyo lang na ganyan. Ayan, gamitin natin sa medyo dark. Ayan. Sige, okay guys, ano ba gusto nyo, saan manggagaling si Pusa? Ano bang gustong animation nyo? Gusto nyo ba yung nagbabounce siya from side to side, ganun? Kasi yung nagawa natin kay Dog is from top to bottom na nagbabounce siya. Yan. Anong sagot ng Madlang People? Ay, okay. Parang makuha reels yung motion. Okay. Rolling naman. Rolling daw. Rolling. Okay. Sir Bonnie Main Dumlaw. How about power in na lang po? Like small to big transition. Small to big. Gawin natin kay Duck yung pop in na lang. Pop in. Pero dito kay Pusa, gawin natin rolling in na lang muna. Okay. Gusto natin siya na magro-roll. Gagamitin natin, ano ba mga motion ng rolling? 'Di ba is one is rotation, then two is yung position niya. Gusto natin siyang magro-roll sa side. Yan. Ito yung starting point natin. Tapos gusto natin dito siya ayan. Gusto natin manggagaling siya dito. Pag ganun. Yun yung unang motion natin. So, position yun. Pero gusto natin rolling. Yung umiikot. So, idadagdag natin si rotation doon sa mismong keyframes. Dito, kasi papakita ko sa inyo kung bakit sinasabi ko na mas may enjoy ko talaga si AE kasi nga, pwede ko siyang laro-laruin. Ayan. Nakita ko, diba? Yung paikot ni Kat, kaso pabaliktad yung ikot ni Kat. Kumbaga, hindi siya tugmado sa rotation kasi paikot eh. Ayan. Ngayon, yung negative 1 yung 1 na ginawa natin, gawin nating negative 1 para negative yung ikot niya. Ayan o, kita niyo? Paikot na siya na sakto. Ayun. Yun, ganun lang. Gusto mo mas mabilis yung ikot. Dagdagan natin ng rotation. Ayan. Ayan, kita niyo? Ganun. Ganun pag gusto niya mabilis talaga ikot. Pero mas for me, I preferred yung one lang. Kasi mas maganda yung ikot niya. Mas fluid siya. Pero nakita niyo, yung motion ni cat compare kay dog, mas fluid si dog. Ano niya? Natingin niya, bakit ganun? But mas, tanong lang sa inyo, bakit mas parang fluid yung kay dog compare kay cat? Na, ano ba, pwede pa double bounce cat. Like, double bounce.
Blur yun. Tama ka, Sir Miss Christina. Dahil may motion blur. Yun. Yun yung wala kay Kat. Motion blur. So, lagyan natin ng motion blur. Tignan natin yung motion. Yun. Diba? Pero, ano yun? Ayun, si Bonnie Main, Dumlao. Tama ka din. May easy ease yun. Easy ease din kasi yung kulang kay Kat. Dalawa kasi talaga yung kulang doon. Yeah. Lagyan natin ng easy ease. Yun. Di ba mas fluid yung animation niya? Okay. Yan. Sabi naman ni Miss Tiffany, pwede pa double bounce si Cat like a ball. Oh, pero dahil nagawa na natin yung rolling, gawin na lang natin kay Duck yun, yung gusto ni Miss Tiffany. Ayan, position. Dalawang, double bounce. Okay. Ito naman, tuturo ko sa inyo, kay position ka, yan. Nakikita niyo yung pag ini-stretch ko yung position, pag ginagalaw ko siya, may parang line. Yung line na yan yung kung saan papunta yung anchor niya, anchor point. Kaya yung anchor point is very important din talaga. Then mo makikita kung saan dadaan si anchor point. Eh ngayon, gusto ni Miss Tiffany, double bounce. So, gawa pa tayo ng dalawang keyframe. Ayan. Nakita natin yan. Ay, yan. Okay, yan. Double bounce na. Usog natin siya. Yan. Ganyan, double bounce yung gusto ni Miss Tiffany daw. Yan, double bounce. Usog natin. Yan. Yan. Pero nakita nyo, yung bounce niya, parang siyang robot. Kumbaga, isang single straight. Di ba? Single straight siya. Eh gusto ko yung curve ng position niya, medyo smooth. Para siyang talaga, nagba-bounce lang. So, doon natin gagamitan ng yan lang. Ano yan? Yan. No. Yan. Gusto ko smooth eh. Gusto ko yung bounce niya, hindi siya ganyan. Kaya gagawin natin, dadagdagan natin ng keyframe. Ayan. Yung keyframe na to, ayan, ayos natin yung mga keyframes. Pag nagdagdag tayo kasi ng keyframe, kumbaga madadagdagan yung movement ni mismong layer. Ayan. Yung
Magdag tayo pa ng keyframe dito. Ayan. Gusto kasi natin dapat parang may mag-stay siya sa taas ng konti. Or pwede din naman gusto niya ganun. Ayan. Para mas medyo mag-curve siya. Ayan. Para mas medyo magka-curve siya. Hindi siya yung parang straight triangle na bounce lang. Ayan o. Mas medyo may parang ano siya. Tapos bumit ano siya. Okay. Ayun. Ayan, lalaroin niya lang talaga yung keyframe kung saan siya mas magiging smooth. Compare, kunyari, dito ba siya magiging smooth or dito parang ganun. Ayan. Di ba? Parang ano siya dito. Mali pala. Ito yung mode. Ito siya. Dito. Yan. Yun. Lagyan natin ng motion. Ease. Yun. Siguro adjust nyo na lang. Pag tingin nyo parang sa tingin nyo, ay parang off yung movement niya. Ganito, ganyan. Adjust nyo. Pwede nyo pabilisin or either pahabain nyo yung animation. Yun yung masasuggest ko. Basta may parang gusto mong kalikutin yung ito talaga. Masaya siya talagang i-edit yung After Effects. To our guest speaker, Mr. Jimwell. Back to you. Guys, kung may mga request pa kayo, chat nyo lang dito sa Q&A tab. Sige. At we will make it happen, sabi ni Jimwell. Sige pa. Okay, go. Okay. Back to the ayan na. Kita natin yung bounce effect naman ni Duck. Yan. So basically talaga kasi pag nag-animate ako, yan, depende kasi kay client kung anong gusto niya eh. Pag simpleng mga poster lang naman yung papagawa niya, kunyari, gusto ko lang yung poster ko na more on kikay, mga ganito, parang pag ganun, or more on paastigin mo lang, ganun. Usually simple animation lang talaga na ganito. Ito lang, kung ano yung ginawa natin dito, ganito lang yung ginagawa ko. Pero kasi may mga animation tayo na gusto ni client na gusto nila may story. So, importante din talaga yung storyboarding tsaka yung scenes. Pero matagal kasi natin pag in-explain pa natin yun eh. So, yung storyboarding, quick recap lang din talaga, quick explanation. Storyboard is kung ano yung gusto niya i-convey na message dun sa video or dun sa animation na ginagawa nyo. Usually, ginagawa ko siya, nagsusulat ako sa papel na kunyari, itong first scene ko, gusto ko yung tao dito, ipapakita yung product. Sa second scene, gusto ko ipagawa sa kanya yung ipapakita naman niya yung mga value or mga gusto nating makuwang info dun sa Tapos yung pangatlo, sabihin natin gusto natin pangatlo, ipapakita yung logo ng product. So, wait lang. Dapat, Mr. Jimwell, may sinishare ka pong screen? wala pa naman po. Okay, sige. Nasabi ko lang po yung sa storyboard. Sabi nila wala daw sharing. Okay, sige. Wala pa guys. Antay lang kayo. Next. Wala pa. Quick recap lang nung yung kasi pag on a VA side naman kasi magagamit to. Yun talaga. So, share ko na lang din yung sa PowerPoint. PowerPoint tayo. Yan, nakikita niya na. Ito yung mga nagamit na natin kanina. Yan, layers. Ay, look natin. Yan. Yung frame per second, okay na. Previous settings and render settings. Yung previous settings is, nakita natin, di ba, nung habang nag-edit tayo is may parang video tayo na napapanood. Yung previous settings kasi,
doon natin, pag heavy na yung ine-edit, yung katulad kanina kasi kanina hindi pa siya heavy. Pero pag heavy na yung ine-edit, ina-adjust ko din yon. So, dapat alamin din natin yon yung mga preview settings and render settings. So, pakita ko na lang din muna itong sa After Effects natin. Yan. Yung sa preview settings naman, ito yung masasabi ko sa inyong slide nun. Itong mismong may 50%, yan, may full. Ito yung sa render settings sa preview settings natin. Yung full, ibig sabihin nun is 100% kung ano yung makikita natin sa video, yun yung output. Pero itong full na to, ang downside na to is mabigat to sa GPU ng mga PC nyo or mga computer nyo. So, usually pag nag-edit talaga ako ng high-end na mga footage, ginagawa ko siya quarter lang. Medyo blurred siya. Ayan, kikita nyo, blurry siya, diba? Ayan, blurry. Pero, hindi nabibigatan yung PC ko. Mas smooth siya. Ayan. Pero pag gusto ko makita kayo output, as in output talaga, kung ano, ayan, ilalagay ko siya sa full. Yun yung tinatawag nila ng preview settings. Okay, gusto naman natin i-render na to. Gusto natin i-render na to. Yung pinaka-output. Check natin yan. Yan. Ito yung mga keyframes na ginawa natin kanina. Tignan nyo kung gaano, ito naman, tignan nyo kung gaano lumaki yung layers, di ba kanina? Kanina, tatlo lang sila, ganito lang. Yan. Pero pag naglagay na kayo ng keyframes, sa second need talagang maayos yung mga naming niya. Kasi pag ganitong spot na medyo nakakalito na to sa dami naman. Lagyan na lang natin sa unahan. Okay. Yan. Mali. Ito. Para makita natin yung pinaka-buong animation. Ito yung mga part na ginawa natin ganito. Yung gusto natin sila i-render. May dalawa tayong way to render this animation. Yan, makikita natin dito sa file, export. Yan. Yung sa export, before pala natin i-render, i-save muna natin to. Yan. Save natin lagi yung work natin. Especially pag nag-edit tayo na mabibigat kasi may chances talaga na magka-crash yung app. Lalo na pag marami ng ginagamit na animation or ano. Kailangan natin i-save yun. Once save na, pwede na natin i-export. Dalawa yung recommended ko na render settings niya. Isang Adobe Media Encoder using encoder, then isa yung render queue. Pag encoder kasi, ang cons ni encoder, makikita natin, si encoder kasi is another software from Adobe na hindi lang After Effects ang nagbe-benefit sa kanya, pati si Premiere. Wait lang, hindi niya ata kita eh. Pero ito yung mangyayari kapag inano nyo si encoder. Kita nyo na guys, ito yung encoder. Ito si media encoder. Ayan. Si media encoder, yan. Makikita nyo dito yung format.
preset and output file. Yung output file, yan, dyan mapupunta yung i-render mong video. So, nasa loob siya ng desktop, untitled project. Pero gusto kong mapunta si output. Gusto ko, makikita ko agad siya. Ilalagay ko siya kay desktop lang. Ayan, BAME sample, then, yan. Ngayon, nalipat yung lugar kung saan siya ma-render. Kasi may instances na may mga editor din ako kasi dati na naturuan na nag-render sila, then tinanong nila, Sir, asan po ba yung file? Kung nag-render po ako pero hindi ko alam kung saan napunta yung file. Kasi nga, hindi nila chinecheck to, yung output file. Hindi nila chinecheck kung saan nila na-save. Yung pala na-save nila doon sa mga previous project nila. So, yung sa atin, ilalagay ko na lang sa desktop. Yan. Tapos, eto, format. Sa format naman, ito yung masasabi ko na marami kang pagpipilian. Yan, format. Marami kang choices dito. Pero kung sasabihin ko sa inyo kung ano yung dalawa lang, it's either H.264 or yung QuickTime. Yan. QuickTime, sa QuickTime kasi, pwede kang mag-render ng transparent video or MOV, yung tawag din nila yan. Si transparent video is, alam niyo naman yung pagkakaiba ng PNG and JPEG. Yung JPEG kasi, kapag nag-edit ka sa Photoshop ng isang specific na picture, then, yung picture na yon may transparent ka na background, kumbaga wala siyang background. Pag nirender mo siya as a JPEG, automatic yung background nung picture is black. Pero pag PNG, transparent pa rin. So, same lang din yon dito as a video naman to. Pag hindi mo siya na-render kasi ng QuickTime, tas wala kang background dito, automatic black yung background mo. Then, pag QuickTime naman, tas naka-on yung dapat tatandaan nyo pag magre-render kayo, naka-on si saan na? Basta ang hahanapin nyo dito is naka-on si alpha. Alpha dapat yung naka-on. Over quality. Time. Ayan o, render alpha. Ito pala, hindi ko nakita. Ayan o, render alpha channel. Pag naka-render alpha channel siya, yung background niya, transparent pa rin. So, pwede mo siyang ipatong ulit sa iba pang video without the background. Yun yung dalawang sabi kong render setting na makakatulong sa inyo. Pag gusto nyong isa may background, yung isa gusto nyo wala. Ang pipiliin nyo sa wala is yung QuickTime, tas then click na tong render alpha channel only. Meaning nun, ang i-render lang niya is yung mismong, sabihin natin, tanggalin natin yung sample natin dito. Tanggalin natin si Vame na background. Ang gusto ko lang makita is ayan. Medyo matagal lang yung load. Pero nirender ko. Inano ko na siya. Export ko as ayan, lumabas na. Diba? Lagay natin sa desktop. Ayan. Pag H.264 ko lang siya ni-render, guys. Yung background na to is black pa din. Ayan. Nakikita niya black siya, di ba? Tinanggal ko kasi yung background doon sa game kanina. Ayan. Pero makikita niya siya. Ayan. Pag ni-render ko siya ng ganito lang, black lang yan. Pero pag ni-render ko ng QuickTime with alpha channel, try natin i-render. Abilis lang naman ata ito. Oh, parang mali siya. Yun nga. Basta yun lang. Yun yung masasabi ko. Hindi ko na kasi mapapakita.
screen share ko na lang din yung video. Wait lang. Screen share ko lang yung video Hindi kasi siya na-play agad ng ano. Okay. Saan ko siya? Asa na siya? Desktop. Ayan na, tapos na siya mag-render. I-share ko na lang yung screen siguro para hindi kaya nadadownload. Ayan. Pakita ko sa inyo yung video na naka-alpha. Ayan, ito yung naka-alpha siya. Ayan. Yun. Hindi kasi siya makikita masyado dito kasi since yung background niya talaga. Pero ganun yung mangyayari siya. Pag pinatong niya siya sa another layer, ang lalabas din is yung ano talaga. Yung kung ano yung nakita natin kanina without background. Okay. Yun nga. Okay na tayo dito sa layers. Proper naming and coloring. Blending modes pala. Yun. Blending modes. Back tayo dito. Quick recap lang. Di ba kanina ito yung mga ano natin. Ayan. Sa blending modes naman, masasabi natin sa blending modes, ito lang siya. Para ka lang din nag-Photoshop. Pag multiply, yan. Kung gusto nyong overlay lang siya, ayun, nawala siya. Pero ayun, nakikita niyo yung parang silhouette niya. Kasi naka-overlay siya. Tapos, stencil, yan, mga ganyan. Yan. Ito yung mga modes lang naman. Ito yung mga blending options na makikita natin. Basically, pag nag-Photoshop or Canva kayo, maintindihan nyo na yung sinasabi ko. Pero for yung mga hindi pa naka-experience nun and nag-take na itong course. Pero masasabi ko sa inyo, yung blending option is kung paano mag interact yung layer dun sa background niya or dun sa layer below him. So, kunyari, ilagay natin screen. Ayan. Si Doc na, wala, diba? Pero, dahil mas angat siya kay Kat, pag nilagay ko si Doc, ibabaw ni Kat, ayun, no? Makikita natin, diba? Yan. Yan yung sinasabi kong blending mode. Ito kasi, naka-screen siya. Pag color dodge, ayun. Kumbaga, ito yung interaction ni layer 1 to layer 2. Ni layer ni Doc, tsaka ni Kat. Ayan. Para normal lang natin siya since ano na siya, good image na siya. Then, ano pa ba ang next i-discuss na? Parent and link ata. Maganda ding topic to. Yung parent and link, ito yan makikita. Ito. Ang good example niyan is, gawa na lang tayong bago. Iyan. Yan. Gawa tayo ng circle. Tapos, gawa tayo ng another circle. Pero itong circle na to, gusto ko iba siyang color. Or red. Yan. Yan. Ngayon, ang gusto ko is i-block muna ang i-edit ko. Same lang ng process na ginawa natin kanina. Hindi. Yung anchor pala muna ayusin natin. Lagi nyo guys tatandaan yung anchor. Ayusin nyo para yung path no tama. Lagi nyo isa-center si subject.
For, yan. Ngayon, yan. Ito naman, yung parent and link, magagamit nyo to if pag may ini-edit kayo na madami, na gusto nyo pagalawin. Kunyari, sabihin natin kasi, ito dalawa lang example ko na gagalawin ko. Eh, gusto ko sobrang dami. Sabihin natin, gawin natin mga 5 tong below other. Ito, useful tong parent and link. Ganito siya kasi mangyayari. Ayan, position natin ulit. Tapos sabihin natin, angat ka. Ayan, so ito. Basically, nag-bounce lang siya. 6, yan. Ganon. Ayan. Eh, gusto mo si Red, kakopyahin niya yung movement ni Black. Eh, di ba, sabihin natin yung keyframe natin, marami ka nang nagawa. Kunyari, ano lang to, simple lang kasi yung movement. Pero sabihin natin, complicated yung movement, na asing madami siyang keyframes. Siyempre, di ba nakakapagod kung uulitin mo pa siya dito kay Red na same. So, ang magagawa natin dyan, para mapadali yung work natin, i-parent link mo ngayon sa Red dito kay Black. Ayan. Tara, mas dalawa na silang gagalaw. Yun yung sinasabing na parent and link. Magiging parent ni Red si Black. So, kung anong gagawin ng movement nito, kunyari, ayan, gusto ko, liliko siya ng konti dito. Madadamay si Red. Kasi nga, naka-parent and link ka. Yan. Diba? Yun yung nasabi ko. Okay, next slide natin. Ito yung mga settings na usually sasabihin ko sa inyo dapat kanina, pero nag-proceed na tayo sa. Ayan. Settings nga, nasabi ko, like last time, 12 FPS, optional for more stop motion vibes. Tapos 24 FPS, ito yung best talaga for stop motion animation. 30 FPS, mas smooth na animation. Then 60, yung seamless movements na talaga. Then, common size naman for 1080p. Ito yung mga common size na use sa social media na mga platforms. Is 9:16 portrait size for the stories and TikToks. Then 1:1, so 4:3 and 5:4. Usually gamit talaga sa ads. Lalo na sa mga Facebook ads, mga ganun. Gamit na gamit siya. Then, yung settings naman for YouTube or mga parang ano siya, yung mga para siyang pang YouTube na usually YouTube talaga pala. YouTube size niya naman is baliktad kay portrait. 920 by 1080 naman for YouTube. Tapos ito yung meaning ng PX. Tapos ito, bakit ano sa inyo? Yung meaning nitong PX is pixel. Tapos yung IN is inches. So, kung may binigay na specific na measurement si client, tanong nyo either pixel or inches. Yun. Ito yung kanina, makikita natin sa timeline. Ito yung layer name. Itong square box na to, ayun yung tinatawag na label. Nakikita nyo. Yung kulay ni layer dito is blue. Kasi yung label ko sa kanya blue. Gusto ko gawin siyang red. Kasi importante siya. Ayun. Ayan. Ito yung mas madali siyang pang-label. Ginagamit to kapag may gusto akong, kunyari, magkakatabi siyang layer, then ito, yung ginagamit ko siya for version 1. Ito, version 2. Iibahin ko lang yung color para hindi ako malito na, ito yung on ko pag version 1. Kaya ayan yung on ko version 1. Version 2, ito. Ayan. Mas madali siya. For file organizing lang naman yung label. Hindi nothing to animation. Kasi ito yung kabilang side. Tinuturo ko kanina, motion blur, adjustment layer, tas 3D layer. Ayun pala. Itong 3D layer kasi, hindi ko siya mare-recommend mostly sa mga ibang may PC. Especially sa mga low-end na PC.
Kasi itong 3D layer, mas lakas siya kumain ng dimensional lang. Ayan, no? Left side, up, down, diagonal, ganun lang. Pero pag within 3D, makakagamit ka ng may mga axis, X and Y axis. Makakagamit ka ng, pwede mo siya i-flip. Kunyari, ito yung kamay ko, pwede mo siya i-ganan. Pwede mo siya i-tilt. Nakita ko sa inyo. Ayan, no? Nakita niya, para siyang umiikot, nag-flip. Yun. Ayan, no? Para siya nag-flip. Ayan yung maganda kay 3D. Pero hindi ko ma-recommend yun kasi nga mataas gumamit ng ano yan RAM. Especially kung hindi high-end yung PC niya. Tapos, track mode. Track mode na ba yung next? Ayan, ito pala. Track math and blending modes. Na-discuss ko na naman kanina to, yung blending modes and parenting. Pero yung track math is, ito yung track math. Kunyari, ito yung, ano mo, ito yung subject mo. Ayan. Si Black yung pinaka-subject mo. Gusto mong i-track math ni Red si Black. Ito yung code niya na yan. Para siyang ililink mo na lang din. Mangyayari, ayan, makakat siya. Makakat siya, ayan. Nakita niyo, guys. Nakat siya. Kasi sinundan na track math ni Red si Black. Ayan. Kumbaga, itong shape na to, ito yung magiging mask niya. Itong red na to, nakikita niyo yung overlap. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ito lang yung overlap ni red at ni black. Ayan. Pero pag trinakmat ko siya, wala. Ayun. Ayan. Pag trinakmat ko nga siya, ayun o. Ang nakikita lang, hindi na nakikita yung other red bukod dun sa merong blue. Ayan na. Oh, ayan o. Kasi nga, ang trinakmat ko lang is si black. Kung ano lang yung mag-overlap si red and black, yun lang yung lalabas. Usually, nagagamit ko to kapag may gusto akong ipakita. Kunyari, yung picture ko, ilalagay ko dito sa loob. Ayokong maglamog past excess. Ita-track mat ko na lang. Diba? Magagamit nyo to ba, yung mga tools na sinasabi ko is more on creativity nyo din talaga yung mga ano sa inyo, enhanced mga design nyo. Creativity, kung paano sila pagko-combine. Huwag kayo matakot mag-combine ng mga kunwari, pagsamahin mo si position, scaling, si track mat, si motion blur, doon nyo makikita yung pinaka-ano ng motion. Kung anong motion nyo ma-achieve nyo. Next tayo is, ayan na. Ito yung sa previous settings na dinidiscuss ko sa inyo kanina. Pero mas detailed lang to. Mas detailed lang to. Ito, yung fast, ito kasi yung render quality ng preview. Ang pinaka maganda, ito yung pinaka maganda, final quality. Sumunod is adaptive resolution and wireframe. Pag wireframe, yun yung kung ano yung mga movements lang. Hindi nyo makikita yung mismong output niya. Pero ano lang siya. Yun yung mga path. Pinari, makikita nyo. Yun yung mga path na dinadaanan kanina ng mga ginagawa natin. Pag adaptive resolution kasi, yun yung pinaka-safe na ano. Tapos, eto. Ayan. Nakita natin yung pag tinanggal natin yung background is black, diba? Para pag gusto kong makita yung parang pinaka-alpha lang, ayokong black. Ayun. Ito yung on-off niya. Ayan. Tapos, ito. Yan. Nakikita niyo si
shape. Yan. Nakikita nyo itong mga nodes na apat. Yan. Ito yung, yan, yung shape path visibility na tatawag nila. Saan ko kasi yun? Ayan, nakikita nyo to, may triangle. Kaya yung dadaanan kasi ni Black, di ba kanina? Pero pag kunyari, parang nalilito ka. Kasi parang, kunyari, nag-edit ka din. Parang, ang gulo naman nito. Gusto kong makita yung ano. Pwede mo i-remove yan, mawawala yan. Ayan, ayan mawawala yan. Tapos ito naman, ito usually gamit na gamit ko to. Itong proportional grid. Tsaka yung rulers. Ayan. Yung rulers, pwede nyo pang i-drag down yung rulers. Kunyari, ito sabihin ko, yung 2D animation yan. Gusto ko pantay yung text na susunod. Yung text na ilalagay ko. Kunyari, vein. Yan. Gusto ko pantay lang din siya din kay 2D animation. Magagamit ko si rulers. Ayan o. Para yung design mo is mas more accurate, mas pantay, nagagamit mo siya. Yan. Diba? Oh. Pero pag nag-render ka, wala yung ganito kasi rulers lang siya dito sa ano. Sa mismong, parang ito kasi kumbaga ito yung editing ano mo table. Yan, rulers. Actually, ginagamit ko talaga siya pag paano para malaman ko kung saan yung pinaka, ano, pinaka borderline nung gagawin kong video. For example, sa TikTok kasi, yung pinaka lower part ng video is may mga text na. So, naglalagay ako ng ruler doon na kunyari, pinaka lower part dito. Iiwasan ko maglagay ng subject dito. Kasi alam ko matatakpan din siya ng text. Ano lang yun, maximizing lang yun ng design ng pinaka output mo. Okay, next. Ito na yung kanina sinasabi ko, keyframes, easy in and out. Okay, plugins. Yung plugins naman, sila yung ano, cheat code kumbaga. Yan, cheat code yan. For example, itong Motion 4 na ginagamit ko. Di ba kanina, yan. Di ba kanina, dito tayo kay, yan. Ganyan yung, ano niya. Nakita niyo yung, ano, yung animation niya. Ayan. Mag-iiba siya pag ito ginamit ko. Ito yung mga plug naman. Yan Nag-iba siya, di ba? Nag-iba siya ng animation. Kasi plugins na siya para malaman ko kung gaano ka-smooth ko siya dapat gawa. Ayan Yun mas naging parang astig siya tignan. Yung mga ano naman, plugins, may mga libre and may mga paid. So, pwede naman kayo mamili. Itong mga ginagamit ko ay usually libre lang siya. For example, ito din naman yung isa kong extension na ginagamit is yung Animation Composer. Ayan. Preset lang. Yung kanina, di ba, ang tagal natin ginawa si cat dog, yung mga ganon. Sample ko sa inyo to. Yan. Di ba kanina nahihirapan tayong ano, yung sa ikot-ikot ni duck. Dahil meron akong ganito, tignan nyo kung gaano siya kabilis. Effective kasi talaga din yung ganito. Ayan.
I-insert ko lang both. Tinan niyo yung ano niyan. Ayun na. Yun agad yung animation na ginagawa natin kanina no medyo matagal. Kaya may mga plugins din talaga na nagpapadali ng mga buhay natin. Ganun lang siya dali mangyayari pag may plugins ka. Pero tinuro ko sa inyo talaga kanina yun para alam niyo yung pinaka foundation. Kasi either kung may plugins ka na, magagamit mo pa rin yung motion para ma-enhance pa yung plugins. Kasi parang ano to parang ito preset na to pag may gawa-gawa ka na. Parang, ay, nakita ko yung plugin na yun. Parang may mga ganun na sa industry. Kunyari, ito. Ayan, yung bouncing effect nito. Ayan. Diba ginawa natin kay Dog? Ayan. Meron na yan, mabilis lang. Ayan na. Ayan na. Ganun lang kabilis. Kaya, yun yung masasabi ko sa mga makakatulong talaga sa inyo itong mga plugins. Pero, before nyo kasi talaga sila magamit, kailangan alam nyo talaga yung in and out muna ng After Effects. So, yun na. Ito, hotkey. Alam ko, ibibigay naman sa inyo itong mga yung slides. So, pero ito yung pinaka nakakatulong. Ito yung mga shortcut key. Tulad ng Alt-K. Siya yung sa settings. Control-R, paano mag-show and hide ng rulers. Control-I sa import. Control-T, change ng vector ng text. Ito yan usually text. Ayan. Kiklik ko to, tapos yan. Ayan. Pwede ko siyang Control-T. Pag gusto ko, yung text niya pataas naman. Ayan. Ayan, parang ganyan. Ayan, pataas naman. Yun yung change niya. Tapos yun, Control-D, duplicate layer, Control-D, sheet. Ayun. Ito yun. Control-Shift-D. Ay, tayo nyo, naputol yung layer. Ayun yun. Tapos pag ito, kunyari, syempre, gusto ko copy lang siya. Hindi siya copy-paste na Control-C, Control-V. Control-D lang. Control-D. Ayan. Tapos ito yung mga shortcut naman dun sa mga keyframes. Kunyari, letter P. Position agad yan. Pero pag kunyari, di ba, kanina tinanong ko sa inyo, transform, lalabas lahat. Masyado kasing maraming layers to magulo. Ang gusto ko lang naman i-adjust yung position. Letter P nyo na lang. Ayan. Kaya letter C, ay letter S for scale, letter T for opacity, R for rotation, A for anchor. Yun. Yun. Tas, ito pa pala. Kunyari, yung gawa nyo, ito kasi madalas nangyayari sa akin, nag-zoom ako na ganyan. Nalilito na ako. Hindi ko siya malagay. Or kunyari, sobrang ganyan, na sobrang liit ko siya. Nakakalito na yan kasi minsan, lalo na pag wala akong mga rulers. Ginagawa ko lang siya para bumalik lang siya is shift, tapos yung question mark. Ayan. Babalik na siya sa ganyang size. Tapos, ito. Ito pa wala. Gusto ko yung work ko is, hanggang dito lang yung makukuha. Ayan. Kunyari, ito yung work natin. Yan. Ayan. Gusto ko ang makukuha ako lang yun. Dito lang. Letter B. Ayan, nakita nyo to. Itong side na to. Ito. Yung tawag kasi dito, work area. Yung work area, yan lang yung marerender ng video. Pag ni-render, sinave mo siya. Yan, ni-render mo. Diyan lang yung marerender, yung work area. Kaya, pina-adjust din minsan yan. Kunyari kasi, may mga video tayo na ganito, tas isang timeline ka lang nag-edit. Ayan, pwede mo siyang ganyan. Ito lang gusto ko i-render Tas, gusto ko nyari, kabila lang. Ayan. Ito lang gusto ko i-render, kabila lang. Yun, magagamit nyo siya. Hindi ka na dalawang composition. Mahirapan ka lang. As yun. Ito naman, lastly na,
para ano na din, file organization and dependency. Ito, yung sabihin natin, marami kang file, tas kinuha mo lang siya kung saan-saan sa PC mo. Ganun. Para ma-consolidate mo yung files. Ito yan eh, dependencies. Yan. Collect all files. Save muna natin. Ayan. Lahat ng files na ginamit mo, mapupunta siya into one folder. Ayan. Yan. Tapos save mo siya kung saan mo siya gusto. So, kunyari, may sabi ni client, I want all the files and the project file of the project na ginawa mo, ipasa mo sa akin. Ito yung the best option na hindi mo na isa-isahin na, ay, ito yung ginamit ko to, ay, ito, ginamit ko to. Ito na lang, i-dependencies mo lang. Collect mo na lahat yun, gawa ka ng folder. Tapos yung folder na magagawa nito, isend mo kay client. Okay na yun. Yun na yung pinaka-copy niya. Ang maganda din kasi sa dependencies, magagamit mo siya sa removal of unused footage. Missing fonts, effects footage, and consolidate footage. Ang sinasabi ko doon, kunyari mag-i-import ako ng madaming picture. Yan. Yan. Sabihin natin ito, madami na sobra. Tapos hindi ko naman siya nagamit. Pag i-remove ko siya na sabihin, dependencies, remove unused footage. Ayun na, mabubura yung mga hindi ko ginamit. So, alam ko yung hindi ko nagamit sa nagamit ko na. Diba? Yun yung effect ni dependencies. Yun lang. If may tanong pa kayo, pwede naman kayo magtanong. Any violent reaction. If may mga tanong pa kayo bukod sa pwede kayong magtanong, ano pa bang mga kailangan nyo? May free po ba na plugins and extension for yes, meron po mga free. Itong Animation Composer is a best example. Free kasi siya. May subscription siya, pero may free din siya na version. Yan. And sir, can you show us a quick clips ng previous animation mo? Okay, sige. Try ko lang. Some HD portfolios. Saan portfolio? Ito. Ito, portfolio. Sa sample. Ayan. Yun. Mga ganyan yung usually ginagawa ko. Pero meron din naman akong ibang ginagawa na more on, ito. Ayan. Ito medyo may pagka 3D to. Mga previous client ko to. Ayan. Nakita niyo yung paano ko ginamit yung drop shadow dito sa text para ma-enhance ko yung text. Kasi if yung white na lang siya, tas yung background ko medyo light, hindi siya masyado mabibig. Nakita niyo ito na parang 3D. Ang ginawa ko lang dyan is, lang siya, puro PNG lang yan. Medyo matrabaho siya, pero siya, maganda.
Ito, ginamit ko dito yung mga parent link. Kasi marami siyang pababain. Na gumawa lang ako ng isang path, tas pinerent link ko lang, tas inaba ko lang yung mga oras-oras. May, makita ko sa inyo yung more on animation talaga. Ito ba yun? Ito. Yan. Ito, wala siyang speaker, pero more on text and ano lang siya, mga PNG. Yan. Tapos magagamit niyo siya, pwede siyang i-loop eh. Pwede niyo siyang ma-loop. Nakuha na link from free apps. Nung free apps, sir, pwede ko, kasi yung sa free apps, di ko alam, kasi nakasubscribe na kasi ako sa Adobe. Yes po, kung gamit yung recommended na specs and brand or something similar, you can work smoothly. Ma'am Fatima, yung masasabi ko sa specs is at least Ryzen 5 or Intel something basta mataas yung processor mo. Tapos yung RAM mo is either 32 to 64. Yun yung masasabi ko pag AE. Kung halimbawa gusto mo naman kayong i-approach after this, saan po kami pwede magtanong po sa inyo sa kami about sa work po namin po na ginagawa. Bonnie Main, i-inquire ko na lang kay ma'am yan kung saan niya ako makokontakt. Sige. I think okay na po ako sa side ko. If may tanong pa po sila, kaya na lang po yung magsabi din sa akin. Alright. Pang-assist na lang. Okay. So, may mga tanong na dito kanina pa. Nasagot na ba to yung bakit blue yung color? Yung kanina nag-render ka? Yung kanina. Kasi hindi ko siya na RGB. Okay. Pero dapat RGB alpha talaga. Yun yung mali ko kanina. Nagets ko din kanina. RGB alpha dapat siya. Hindi ko pala na-check yung RGB. Kailangan po ba po yung GPU sa laptop? May mga laptop na kaya mag-render talaga ng ganito. i7, pwede carry naman po yung i7. Kaya yung i7 na. Yung sa sa memory, ilan yung memory dapat meron? Sa RAM, ang ano ko po, advisable po sa RAM is 32 gig to 64. Around doon, pwede na po siya. Kasi kung 16, medyo mahirapan po tayo minsan. Minsan lang naman. Pero carry din naman. Siguro minimum na po natin yung 16, tas up to 64 gig. Mabigat talaga no? Yung ano. No, pero sa GPU naman, yung una ko kasi talagang PC is mababa lang din 10 series lang. 1060 series lang din pwede ka na pwede ka na makapag-edit. Pwedeng magdagdag dito ng sounds, ano? Saan po? Opo, pwede pong magdagdag ng sounds kung gusto niya magdagdag ng sounds. Ni Arlene, can we include the music sounds within animation? Parang pasilip lang kung saan siya na part. Sige, ganito. I-share ko na lang po. Eto, kuha lang tayo ng sound dito kahit saan siguro. Meron ako dito sa files. Ayan. Pwede na, sounds. Pwede kayo maglagay. Dito, magiging layer lang din siya. Ayan. Kaso, ang problem kay sounds, naman, hindi nyo siya ma-on off. Either mamimute nyo lang. Mute and unmute lang. Kasi wala na siyang video Music lang siya
So, hindi natin siya mapakita or Pwede naman mag-trim ng ano yun, di ba, ng sounds kung alin lang part na gusto mo din. Siya pwede din po. Tapos, ang maganda dito, pwede niya i-adjust yung lakas, yung volume niya. Ang recommended ko sa music is, especially pag loud music, -12 lang yung dB. Makirinig niya na okay naman siya. Okay, ayan. Nasagot na, Arlene. Yada. And iyan na natin. Ayan. Rinig niyo? Alam, hindi kayo naka-share sound yata. Ay, hindi na ito. Ayun, share. Pa-play. Parang ayaw. Hindi yata na share sound mo lang. Okay na yan. Basta natutunan ako paano siya At ito Basta, lang din siya parang yung sa CapCut, mga ganun. Isipin po natin na yung pag mag-i-import tayo ng mga files, yung mga files po, either video or sound, pictures, iisa lang po siya. Yun lang yung natin. Iisang lang po siya. Ang pagkakaiba lang po siguro pag nag-import tayo ng video dito, may duration tsaka yung music. Pero pag picture kasi wala po siyang duration. Yun lang po yung Pero ang advice ko kasi dito, nag-animate lang talaga ako, tapos then ililipat ko siya ng Premiere pag sa sounds kasi mas madali siyang mag-edit sa Premiere ng mga sounds. Lipat-lipat lang ng apps, ano? Lalo yung mga special effects, dun kasi ako naglalagay na ng mga sound effects. Ayun. Ayan. Parang yun lang naman yung mga questions at naalit sa mga animations na request nila kanina. So guys, time na po. Sinend ko na yung attendance link dito sa chat box. Paki-fill out na lang and let's wrap it up, Leslie. Yes, actually, yung mga ibang questions na sagot na ni Sir Jimwell, and kung meron pa kayong ibang mga questions, actually hindi kaya ng isang webinar lang ang 2D animation. Kaya nga po. Bitin, pero if you want to reach out kay Sir Jimwell, meron yatang social si Sir. Pwede mong i-plug din, Sir, if you want. Or kung meron kang Facebook page, YouTube. Facebook lang ako Facebook. Yung name ko is Jimwell Peña lang din. Ayan, kasi parang gusto ko nilang i-reach out. Pero kung gusto niyo i-reach out, email lang kayo sa isa-send ko na lang kayo may email, tapos doon na lang kayo kasi mas more on active ako sa Gmail. Ayun. So, ayan, kung nabitin kayo and you want to watch yung pinaka-replay nitong webinar natin, ipopost namin po ito sa YouTube channel ng BAME Philippines, Work at Home by BAME Philippines. I-like, follow, and subscribe nyo naman po kami. And before I plug in our socials, I want to give thanks to our guest speaker for today, Sir Jimwell. Maraming salamat po. Thank you, Des. Paulan na natin ang heart. Maraming clap, palakpak. At celebrate si Sir Jimwell. Thank you so much dahil ang hirap ituro nito ng 2 hours lang. Actually, ang hirap. Thank you so much. We appreciate you po sa pag-share lahat ng knowledge nyo about 2D animation sa abot ng makakaya nyo. Lalo na sa mga aspiring at ng mga beginners na animator na gustong maging kagaya mo, sir. Thank you so much po. And before that, before we proceed to our photo op, pa-like, follow, and subscribe to our Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel, BAME Philippines. So, ingat lang po sa mga scammers. Meron po kaming mga poser na ginagaya po talaga si BAME at dinidirect po kayo sa Telegram. Wala po kaming Telegram. Again, inuulit ko po, wala pong Telegram ang BAME Philippines. Pa-report na lang po kung meron man pong mag-direct sa inyo sa ibang BAME Philippines. So, ito lang po nag-iisa, BAME Philippines. Andiyan po sa ating chat box yung ating social media platforms. At yun lang guys, ang tanging hiling namin. Like, follow, subscribe, and also tag us. Kung magpo-post po kayo ngayon, tag nyo din si Sir Jimwell. Kung makikita nyo. Kung ipopost nyo po kami, itag nyo po si BAME, si Jimwell. At yung mga nanalo po sa GCash, isasend na po namin agad-agad yung prices nyo. So, back to you, Miss Glenna. Ay, before that, meron pala akong special announcement. Uy, special announcement. Meron po kayong aabangan dito sa BAME Philippines. Aside from the free webinar, meron po kami ngayong bagong pinaghahandaan. So,
para malaman nyo yon, talagang kailangan nyong mag-like at mag-follow po sa amin. At i-announce po namin yan this month, this October, para abangan nyo po sa mga susunod. So, exciting to. Also, this is free. Gusto nyo yan? Libre. Kaya mag-follow kayo, mag-like kayo, and subscribe to BAME Philippines. Back to you, Ma'am Glenna. Yes, all right. So thank you so much sa ating mga attendees. We're in, umabot tayo ng 211 for today. Dami pa. Upon checking, ang dami na nag-fill out ng form sa working ang ating link. 169 and still counting. So sa may mga struggle, sa mga hindi maklik yung attendance link natin, screenshot nyo lang itong, send kayo ng screenshot na proof umattend kayo ng 2D animation webinar. Message nyo kami dito sa aming FB page, BAME Philippines. Send niyo ang email address and full name para maisama namin kayo sa i-generate na free certificate. Okay? So yun, na-share na ang ating social media dito. Paki-like and follow po kami. Alright, so taas ang kamay sa mga gustong sumama sa picture taking.